Hello mga kabakbak, ngayon pupunta tayo sa hidden gem ng Puerto Princesa, yung Sitio Sabang sa Barangay Kabayugan. Kasama natin si Eli, susundin ko lang siya dyan sa Masway. Sabay tayong pupunta doon sa lugar ng Sabang. Actually taga doon si Eli. So sa likod po natin makikita yung Elephant Cave. Ito. Ngayon magkakarga lang tayo dito sa Caltex. Yung gas natin nag-warning na. So pupunuin lang natin, ipo-full tank natin, tapos titignan natin kung gaano ba kalakas yung konsumo ng sasakyan natin. Nakapakarga na tayo. Full tank, 32 liters yung naikarga. So mamaya subukan natin magpakarga doon sa Salvacion, around 37 kilometers. Titignan natin kung ilan yung makukonsumo ng minivan natin. Diyan na si Master Eli. Doon na ba si Master Makoy? Malay ko ba yan kami mga brand yan? Sa may resibo. Sunduin na natin siya. Hindi ko alam yung mga ano na yan. Buksan mo lang yung takip. Sa mga doon. Yan o, si Master. Si Master. Pabuwan natin yung packet. Yan, binigyan sa pinala. Wala pa rin tali-tali yan. Bakit? Nasanay ako sa band na doon lang yung pinto. Kabilaan pala yan. Kabilaan yung pinto. Kaya niya. Ayun yung pinipusing kabilaan. Kaya nga, hindi pa kita pinaikot ko yun eh. Akala ko kayo na magurong, tsaka may gamit. Tatlo nga yan, Dito kami sa Tagbato. Ha? Apat, tatlo na lang? Bili mo na kami ng ano. Kasama ng baguma yan? Kapter, 200 lang po. Lakas talaga ni Master Eli, grabe. Dito kami, may nakakita kami dito ng live na ano. Live na kwan. Lobster. Lobster. Ito tayo pare. Titigan mo yan. Hindi pang huli ito eh. Tayo pang huli ito. Wala nga dyan. Oh, Ninakaw? ninakaw ko ng mga bata. Laruan. Yung Master. Ay. Kasi yung alimasag yung nakatakot ko eh. Doon na lang muna po. Ay, sige mo meron. Ayaw lobster, siyempre mahabang uso. Alangan na, balikin mo. Matuli kayo sa ulo, matuli kayo sa ulo. Batang ko eh. Ha? Nagabang pat. Dala nga lang huli na lobster. Hindi ah. Gagawin. Wala pala ito eh. Ano ka ba din? Kala ko hari ng dagat to eh. Baro ako magdakman ng lobster, basta nakatali. Binabalot siya ng damit. Sugatan ka niya. Kaya ako kamuli. Tama yan dyan na yan. Sama na ito. Pulutan niyo yan. Alagaan sana. Pwede ito. Para magkasya po i-BBT at abay amoy lang. Anong naalin na sila na... Lalo ang alibasa. Iwalay. Tama niyo na po. Para kayo nila yan. Yan ang mga agat. Ang magawa na. Ano yan, ay isa dyan. Yung ano, Itaw na. nakabuka ang kapit niya. Yung mga live pala dito. Madalas kasi di Ito lang yung mga sa matatagpuan kabila. sa tindahan ni Ate Maylin. Alam ko na ngayon saan ako hinto. Doon kasi ako madalas na papar sa taas. Kabila. Sa mga tindahan. Hindi mapansin dito na ano.
Pala. Tapos nakakuha na, nakagatang naman mo, makuha na. Bawasan yan. Kabawasan niya. Binigay sa amin 200 lang. Lobster tsaka mga Alimasag. alimasag. Okay, alam na kami. Master. Ito kami sa ano? Caltex. Caltex Salvation. 9. 2.9. 2.9 liters. Isa lang 2.9. magalipat nila ano dati. Lipat nila kung Danilo. Yan naman kasi ang Alas public 3. market sa ibang... Ay, kung yung alam ko dito. Pwede silang pero tarik. Bigas yung tarik. Taas. Dito mahaba. Mahaba siya. Banayan. Dito lang yung tarik ko yung lugar. Kaso lang patay yung bilang ko. Ay, ko. Kaya ito na isang CBS dito ah. Ito. Building. Kids, diba? CBS rin. Nakakit ba yung price? Wala pa ako nakapasok yan. 100 games. 100 kids. Pagkabinin. Ito mga limestone. Oh, may bayad ba ang pasok yan? 350 yata? Ibibigyan mo lang pre, baka wala. Pero yata? Kapay yung Malupit mga... kung kung kultura. May falls din dito, diba? Ha? Dito. Yata. Anong lugar dito, Rod? May Ayan, falls dito. Kawasan. Kaya, ano yun, Bayataw, kaya Ah, saan? Kayasan pala. Falls din? Cool. Lake? Falls. Ilog. Pailog. Yan, bro, ano pre? Yan din yung ilog doon sa Tagapilit, Tagusan. Bro, kaniti po. Dito na tayo sa Sabang. Dito tayo sa gasoline station. So dito muna tayo matutulog dahil hindi tayo makapunta doon sa spot kasi madilim na. So hindi tayo makakapag-set up. Dito na lang. Nakausap na rin natin yung in-charge sa gas station. Pwede naman mag-park dito. So dyan tayo pupesto mamaya. Ayan. So gabi na. Anong oras na ba? Parang pasado alas 6 na kami nakarating dito sa Sitio Sabang. Luto muna kami ng hapunan. Umuulan na po. Habang nagsiset up tayo ng ating hihigaan. Medyo gabi na kasi kami nakarating. Kaya hindi tayo nakapag-prepare. Tapos nag-dinner kami doon kila Master Eli. So ngayon ayusin natin yung ating higaan. Then pinold ko na yung upuan para dyan tayo hihiga. Tinabi ko lang lahat ng gamit dito sa isang side para pwede natin mahigaan. Iban. First time natin matulog dito sa ating minivan. Yan, kompleto naman tayo ng gamit. May lumot, may unan, may electric fan. Buksan lang natin ng konti yung bintana para makapasok naman yung hangin. So safe naman dito sa gasolinahan. Meron din tayong CR na magagamit just in case na mangailangan tayo. Pwede rin maligo dyan bukas. So bali ang magiging activity namin bukas mga 6 o'clock mag-fishing na kami nila Master Eli tsaka ni Fish on Adventure. Pupunta kami doon sa papuntang falls. May mag-GGT hunting kami. Kaya dala-dala ko yung aking fishing rod. Ito. Yan. Fishing kami bukas. So sana makagising tayo ng maaga. So yun lang. Kita-kits bukas. Bye-bye! So dito na tayo ngayon sa Sabang. Nakapag-overnight tayo dun sa gas station. So ngayon mag-fishing tayo. Kasama natin sila Master Eli, si Sabang Angler, pati si Fish on Adventure. Tapos may tatlong dumating galing ng Puerto. Mag-fishing din. So makakasama namin sila dito mag-fishing sa beach ng Sabang. So anyways, itong sa likod ko makikita nyo po yung Chinese temple. Kung didire-diretsuin nyo itong kalsada na to, papunta to doon sa falls. Kung mapapasyal kayo dito sa Sitio Sabang, isa sa mga activities yung pagbisita doon sa falls. Then maliban doon, may mga CBST. May CBST sa New Panggangan. Meron tayong nadaanan kahapon na 100 caves. So yan yung mga pinipasyalan dito. So ito po yung mga kasama natin. Ayan, nag-prepare na sila para
mag-fishing. Kasi delikado kasi gano'n. Medyo malaki yung alon pero ito po ay bahayan ng mga mamsa. Ay, gano'n. Ayan po yung i-hunting namin. GT hunting kami ngayon. Kaya yung mga Wala po siguro. gamit namin puro popper. Ayan. Master Fish on Adventure. Let's go mga master! Ayan na si Idol, oh. Ito yung spot ni Master Eli kung saan lagi siya nakakauli ng mga GT mamsa. Sana may makuha tayo. First cast. Lalaking alon. Grabe, lalaki ng alon. Sunod-sunod, tatlong malalaki. Pabalik na kami. Malakas talaga yung alon, wala kami nahuli. So ito yung wharf ng underground river. Mukhang cancel yung mga tour kasi malakas po yung alon. So dyan po kayo sasakay, dyan din yung mga yung office ng BPUR, pwede kayo magpabook dyan. So dito may mga souvenir, restaurant, mga kainan. Tapos dito naman mga accommodations. So pabalik na tayo doon kila Eli. Punta tayo doon sa garden ni Coco Marti. Bili tayo ng mga gulay. Itong mga nasaunahan natin, yung bundok na malalaki na yan, ano na yan, yan po yung underground river. Pero para makapasok dyan, kailangan nyo pong sumakay ng bangka paikot doon sa kabila. Tapos pagdating doon sa bandang unahan, bababa kayo ulit, maglalakad ng konti, sasakay ng paddle boat, papasok naman ng cave. So yung bundok na yan, yun na mismo yung underground river. May ipapasya lang kami na isang farm dito sa Sabang, isang kaibigan natin. Sukuin natin, bibili tayo ng gulay para ang ulam mamaya. So ito yung farm ni Coco Marti. May mga sari-sari siyang gulay dito. Ha? So dito tayo sa farm ni Coco Marti. Ito sir, Pick and Pay, no? Oo. Pick and Pay. Matagal na sir yung ano, itong farm po ninyo. Magkuha na, isang taon na. Hello mga kabakbak, andito tayo sa beachfront ng Sabang. Ayan, makita po natin dito yung mga bangka na ginagamit pang underground river. Kaya lang dahil po malakas yung hangin, malakas yung alon, cancel po yung tour ng underground. Kaya naka-park lahat yung mga bangka dyan. So dito tayo sa malapit sa Coast Guard, sa lifeguard. Dito tayo. Magluluto kami nila Master Eli. May binili kaming mga iihawin, tapos namili kami ng mga gulay. Magtatanghalian muna kami dito. Wala kami nahuli kanina, sobrang lakas ng alon, walang mga strike. So dito muna tayo sa guardhouse. Mukhang maganda mag-park dito. Subukan ko dyan mamaya matulog kung pwede dyan. Babalik na rin lang natin yung pag-park para naka-open yung likod para sa dagat. Dahil nagluluto na si Master. Iyo-iyo kami. Maano dito, hindi rin daw malamang.
Walang lamok dito. Hindi magalamok dito kay grabe kasi hangin no. Sibaw tsaka tamilok. Tamilok. Kagabi, kung mo yung braso. Hindi wala na makagatan ng lamok. Merenda. Tamilok. Yan ang merinda. Kami nga nila Master Ray, ano eh. Sarap to. Mangga tsaka kape. Pwede ba yun? Wala eh, walang iba eh. Sarap po. Sarap guys. Nasa may bahaw. Paano nyo malasahin yung kamay ni Manang dyan? Gano'n. Paano pagkuhan ni Manang mo? Maglinis na, paano maglinis? Ginagano na yan. Sabay lang yung baso. Ano ang ating... Pak, masuk ayo. Sarap. Ay! Sarap. Parang chocolate. Beer brand. Sarap. Ayang buhay. Kaya ako putik ka. Ano to pre? Gawain na mo yung mga... Wala kasing maalam po. Tambayan to ng mga ano. Standby na sumasahod. Standby pag someday yaman moto namin dito. Tapos yung ano dyan. Oy, chef. Isip. Tayo na, Master! Ngayong gabi, dito naman tayo matutulog. So, meron tayo nakitang pwesto na kapag paalam na rin tayo dun sa guardhouse na kung pwede mong makipark dito para meron tayong front view ng beach ng Sabang. Ayan. So, masilayan natin yan bukas ng umaga pagising natin. Dahil nakaharap na dyan yung likod. Pagbukas natin, matatanaw agad natin yung dagat ng Sabang. Siguro ipipihit ko lang to ng konti itong sasakyan para naka-slant siya para pumasok yung hangin at medyo presko naman dun sa loob. Kasi kagabi dun tayo natulog sa gasoline station, medyo mainit kasi sinara ko yung mga bintana dahil sobrang dami naman ng lamok. Ngayon medyo maganda raw dito, malamig. Pwede natin buksan yung mga bintana. Tsaka wala namang mga lamok tsaka niknik. So makakapahinga tayo ng maganda. So dinner muna kami. Nakapagluto na sila ng aming hapunan. So tara, kain na. Good morning guys. Dito pa rin tayo sa Sitio Sabang. Dito tayo natulog sa tabing dagat. So dyan tayo pumesto. Yung ating minivan. May kasama tayong nag-tent kagabi. Sila Master Vision Adventure, si Master Mark. So dyan sila natulog. So ito po yung itsura ng Sabang pagka umaga. So wala pang mga tao. Yung karamihan po ng turista doon sa may pier banda. Ayan, may mga van doon. Dahil ngayong araw na to pinayagan ng Philippine Coast Guard na magbiyahe yung mga bangka. So open po yung ating underground river. So marami na pong mga bangka kanina na pumunta doon sa cave. Naglalagay si sir ng kulay dilaw na flag. Sir, ano ibig sabihin ng yellow flag? Pwede na maligo. Pwede na maligo. Pag red, wala talaga, no? Not allowed to swim pag red. So pag red, pinagbabawal talaga maligo dito sa Sabang Wharf dahil delikado. Ilang kulay, sir, ng flag? Tatlo, yung green talaga yung pinaka ano. Pag dilaw, advisable pa naman talaga siya. Kailangan pa rin talaga kung sakali magpaalam. Pag green, yun talaga, ano talaga yun, okay talaga. Open talaga. Okay. So ngayon, dilaw, pwede, pero kailangan pa rin magpaalam dito sa lifeguard para alam po nila na mayroong tao dito sa beach front. Ito po yung beach front ng Sabang. Kagabi medyo mataas po yung tubig, umaabot siya hanggang dito, yung may basa na yan. Pero hindi naman siya umaakit doon sa may damo. Kaya safe naman mag-camp dito. Actually marami pong nagka-camp dito dyan sa area na yan. Tapos doon din sa may malinis doon. Marami pong nagtitent dyan. Ngayon, kagabi wala kami nakasabay.
kami lang nila Master Mark. Doon sa dulo, yan sa may paikot na yan, sa may maliit na tandol, dyan po makikita yung zip line galing po doon sa kabilang part. So yung mga activities dito banda, maliban sa underground cave, pwede kayo mag zip line. Then dito naman sa part na to, andyan po yung mangrove paddle boat, pwede rin kayo dyan mamasyal. Ayan, yung bundok na yan, yan na po yung underground river cave. Yung pinunta natin kahapon na Bambua na accommodation, ang ganda rin po doon ng view pag umaga kasi matatanaw nyo yung bundok po ng underground. Ang ganda po ng lugar na to kasi dito po puro nature yung nakapalibot sa inyo. May mga bundok, may mga puno, may cave, may dagat, tapos maliit lang yung community kaya maiikot nyo po yung lugar. Although may mga malalayong spot din, yung mga cave, medyo malayo-layo na dito sa sentro, pero accessible naman. So pwede kayong mag-arkila or humiram ng mga motor para marating po yung area na yun. So dito po may mga accommodation, yung Daluyon, yung kilala sa natural powered na resort. Tapos nandito rin yung 4 Points dyan sa unahan, malaking resort din. Tapos may mga maliliit dyan na resort na pwede nyo tuluyan. So far okay yung experience natin sa pagbaban life. Diyan kasi tayo natulog sa loob. Yung mga konting adjustment lang tayo na gagawin. So yung screen sa bintana para hindi pumasok yung lamok. Although dito po sa area natin, sa spot na to, walang lamok kasi mahangin. Tapos wala rin siyang niknik kahit malapit po sa dagat. So i-adjust natin dyan yung screen. Tapos siguro yung floor mat kasi yung bandang upuan na nafo-fold hindi siya pantay kasi captain seat yung upuan sa gitna kaya tatama dun sa likod natin. So pwede siyang lagyan ng mat or flooring. Tapos owning tent, ito lang yung ginawa ko eh. Naglagay ako dyan ng tent. Ito nagagamit ko dati sa fishing. Nagpatay tayo ng tapeta. Yan, tinali ko lang sa puno. Nag-invest na ako sa mga lubid para yun yung itali. Medyo tipid siya. Tapos yan, power station kailangan din natin lalo na pag sa mga ganitong lugar. Pero yung gamit ko yung power bank ng Realme, tig ano lang siya, yung tig 1,000 pesos pero nasa 20 milliampere na. So yun yung gamit natin for 2 days. So far hindi pa tayo gumagamit ng electricity, hindi pa tayo nagpapacharge. Nagamit na natin yung ating power bank sa ating electric fan kasi medyo mainit sa loob lalo na kung nakasara yung bintana. Tapos yung phone natin na-charge din natin doon. Ngayon lang siya na low bat. So 2 gabi natin siya nagamit. Tapos na-charge yung mga phone. Pero kulang yung 20 milliampere. So kakailanganin pa rin natin ng medyo mataas-taas na storage para magamit natin lahat ng mga electricity. Yan. Kasi nag-i-edit ako dito sa field kaya kailangan talaga ng power station. Pero sana magkaroon tayo ng power station para ma-solve natin yung problema sa charging. May isa pa sana tayong pupuntahan kaya lang hindi natin matatawid yung Isla Filomena dahil malakas pa rin po yung alon. Doon yun sa tapat ng New Panggangan. Pero pagka nagkalma na, babalik tayo dito. Pwede tayo ulit mag-camp dito sa same spot. Tapos puntahan natin one of these days yung Isla Filomena. Yun po ay CBST rin. So maganda siyang snorkel site, no, diving pwede. Tapos pwede mag-picnic doon sa isla. Tapos ang maganda po sa mga CBST, nakakatulong tayo diretso sa mga komunidad kasi sila po yung nagmamanage. So direct yung support na binibigay ng mga turista sa mga local communities. Yung 100 caves hindi natin mapupuntahan ngayon dahil umulan, baka madulas yung daanan. So pero pagka tag-init na, try natin siyang puntahan para mapakita natin yung iba pang mga CBST sites. So kung magagawi po kayo dito sa Barangay Kabayugan, marami kayong mapapasyalan. Pwede kayong mag-camp, maligo sa dagat,
pumunta sa mga CBST sites, ma-experience yung underground river. Yung underground river, yan po yung isa sa 7 new wonders of nature. So, nandito po yan sa Palawan. Ito na po yung Sabang Wharf. Ayan, dito sumasakay yung pupunta ng underground river. Malakas yung alon pero ngayong araw pwede nang mag-underground. May go signal lang from Coast Guard. Ikot lang tayo dito. So yung mga van na yan, mga tourist po yung kanilang sakay. And hapon na pero marami pang mga turista. Talagang naipon sila ngayong araw. So doon sila sumasakay sa bridge na yan. Ito na tayo ikot. Ayan, pabalik na tayo ng bayan ng Puerto. Pero babalik tayo ulit dito. Ang ganda dito sa Sabang, nakaka-relax. Mayroon kasi nature, may dagat, may ilog din, may falls. Tapos tahimik. Nakaka-relax. So yan po yung dagat ngayon. Medyo maalon. So yung nakikita nyo po dyan sa unahan, yan ay mga limestone mountains ng Barangay Kabayugan. Ang ganda ng view, no? Yan. Yan po yung underground river. So may kuweba po yan. Binabangka dun sa loob. So marami kayong makikita na iba't ibang mga rock formation dyan sa loob ng bundok na yan. So ngayon masusubukan natin itong minivan natin dito sa Barangay Kabayugan, yung mga parte na matataas. Kayang-kaya niya kasi nung pumunta tayo dito sa Sabang, puno, 4 yung sakay kasama ako, plus may mga gamit pa tayong dala-dala, tapos full tank pa siya. Talagang mabigat masyado yung dala natin, pero kinaya. So far dun sa ating assessment na fuel consumption niya, nasa 11 km per liter. Medyo matipid pa rin. So ngayon masusubukan natin yung kanyang tipid dahil ako na lang yung sakay. Medyo magaan-gaan na. Mas matipid dito. Sobrang na to ng mga 11 km per liter. So yung takbo natin mga 50 to 70 kasi medyo paakyat ito, balik-uliko, kaya hindi makapagpatakbo ng mabilis. So far okay naman yung ating solo camp dito sa Sitio Sabang. May mga ilan lang tayo na identify na kakailanganin natin, pero so far yung ating power bank na 20 mAh, sumapat siya sa 2 araw natin na pag-stay. Na i-charge yung cellphone na gamit natin sa fan. Ang hindi lang natin na gamit dito yung drone kasi medyo malakas po yung hangin, kaya hindi tayo nakapalipad. Pero kung nagamit natin yung drone, probably kukulangin yung 20 mAh. So kailangan talaga natin ng power station, yun yung isang number 1. Pero sa tinuluyan naman natin may pwedeng pag-charge ng mga gadget, kaya wala rin problema. Pero what if nung mapunta tayo sa mga lugar na walang power source, so kailangan talaga ng power station. So ito po yung dahilan kung bakit walang brownout dito sa Kabayugan. Meron silang solar plant dito, kaya nadaan natin dito sa kaliwa. So sa likod po natin makikita yung Elephant Cave. Ito. Yan, yun yung bundok ng underground. Ito mga limestone mountain ng Barangay Kabayugan. So dito rin po ginanap yung Amazing Race noong 2012 tsaka 2013. Ano, leg 6 tsaka leg 11. Yung Ukraine tsaka yung Amazing Race Philippines.
Ayan, gamit natin yung minivan doon park. So dito po pwedeng mag-picture, pwedeng mamasyal, pwedeng magpahinga. So medyo malamig yung area, may konting silong. So ito pong mga nasa likod natin, yung mga bundok na yan ay limestone. So sa ngayon yan lang po muna yung ipapakita natin sa video na to. So samahan nyo kami sa mga susunod. Ipapakita pa namin sa inyo yung ibang mga sites dito sa Palawan. So yun lang po. Maraming salamat mga kabakbak.